Matapos ang kanilang masayang sandali, tinanong ni Shen Yuan si Menglo tungkol sa survey na ipinagawa niya sa fitness center at kung may progreso na ba. Habang nakayakap si Menglo kay Shen Yuan, ipinaliwanag niya na nitong nakalipas na 2 araw ay doon siya mismo nagwo-workout sa isa sa mga center na iyon. Matapos ang masusing obserbasyon, napansin niyang wala namang malalaking problema, ngunit marami itong maliliit na kakulangan. Hinimok siya ni Shen Yuan na ipagpatuloy ang paliwanag. Agad namang bumangon si Menglo, kinuha ang kanyang cellphone, at maayos na inilista ang kanyang mga napansin. Una, kulang ang engagement ng kanilang mga social media accounts. Kaunti lang ang likes at comments, kaya malinaw na hindi sapat ang pagkaengganyo ng kanilang mga video. Pangalawa, karaniwan lang ang antas ng serbisyo sa mismong branch, hindi ito refined, hindi high-end, at kulang sa professionalism. Halimbawa na lang, sa front desk pa lang, sobrang bagal ng pagtugon sa mga kliyente. Pangatlo, mahina ang service awareness ng mga trainer. Kapag kakaunti lang ang miyembro sa loob, nagkukumpulan lang ang mga ito kasama ang sales team at nagkukwentuhan, na labis na nakakaapekto sa karanasan ng mga miyembro. Pang-apat, walang maayos na follow-up pagkatapos umalis ang mga kliyente. Simula nang bumisita siya kahapon ng umaga, isang mensahe lang ang natanggap niya mula sa trainer. At panghuli, ang sales team ay wala man lang KPI o target para sa buwanang follow-up sa mga bagong kliyente, isang malinaw na pagkukulang. Sa palagay niya, kailangang palitan ang head ng sales department. Sa mga sinabi ni Menglo, napangiti si Shen Yuan at hindi maitago ang tuwa. Pinuri niya si Menglo at sinabi na hindi siya nagkamali sa pagpili ng sariling personal coach. Dahil sa papuri ni Shen Yuan, namula si Menglo sa kilig at tuwang-tuwa niyang idiniin na ito talaga ang larangang pinakasanay siya. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Shen Yuan ang kanyang pagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ni Menglo. Makikita sa kanyang status window ang mga detalye: taas, 182 sentimetro, timbang, 75.2 kilo, kalusugan, 80, taba sa katawan, 14.9%, immunity, 82, at brain activity, 81. Kasabay nito, muling nagpakita ang kanyang sistema at nagbigay ng mensahe. Ayon dito, natapos na niya ang fitness task at isa na siyang hakbang palapit sa perpektong buhay. Ipinahayag din ng sistema na ang Star Body Reward ay ganap na maa-activate pagkalipas ng 1 linggo, at pinaalalahanan siyang magpanatili ng 1 araw na pahinga sa pagitan ng bawat training. Lumabas din sa screen ang Star Template, taas na 183 sentimetro, timbang na 77 kilo, at body fat na 10%. Nang makita iyon, napangiti si Shen Yuan at napaisip na sa wakas, paparating na ang gantimpala. Dahil dito, lalo pang gumanda ang hubog ng kanyang katawan, at naging mas matatag at mas puno ng lakas kaysa dati. Kumuha ng tubig si Menglo at iniabot ito kay Shen Yuan habang sinasabing uminom muna siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Menglo ang pagbabago sa katawan ni Shen Yuan kaya agad niyang tinanong kung bakit tila biglang nag-iba ang hubog nito. Kinuha ni Shen Yuan ang tubig na inabot sa kanya at ipinaliwanag na natapos na niya ang task na ibinigay ni Coach Liu. 1 buwan na ang nakalipas mula nang sabihin nitong magdagdag siya ng 5 kilo at ibaba ang body fat sa ilalim ng 15%, at pareho na niyang natupad. Sa narinig na iyon, hindi maitago ni Menglo ang tuwa at buong paghanga niyang sinabi kay Shen Yuan na kahanga-hanga talaga ito. Samantala, kinuha naman ni Shen Yuan ang kanyang cellphone, uminom ng tubig, at inutusan si Menglo na tingnan ang WeChat dahil may maliit daw siyang gantimpala. Agad tiningnan ni Menglo ang kanyang WeChat at laking gulat at tuwa niya nang makita na naglipat si Shen Yuan ng 100,000 yuan sa kanyang account. Dahil doon, labis ang pasasalamat niya at buong puso niyang ipinahayag na mahal niya si Shen Yuan. Hindi na ito pinansin ni Shen Yuan dahil abala siya sa pagbasa ng bagong mensahe mula kay Suzue. Nakasaad doon kung libre ba siya ngayong gabi dahil nais daw siyang imbitahan nito sa hapunan bilang pasasalamat sa tulong niya noong nakaraan.
Pagkabasa niya, agad siyang tumayo at nagpaalam kay Menglo. Sinabi niyang tapos na muna sila sa araw na iyon dahil may kailangan siyang asikasuhin, ngunit pinaalalahanan niya rin itong huwag kalimutan ang bagay na nabanggit niya noon. Masayang kumaway si Menglo at tumugon na alam na niya iyon at wala siyang dapat ipag-alala. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Shen Yuan sa lugar kung saan naghihintay si Su Zuwei. Nang makita niya ito, agad niyang tinanong kung bakit ito naghihintay sa labas at hindi na lang pumasok sa loob para mas komportable. Habang marahang inaayos ni Su Zuwei ang kanyang buhok, ngumiti siya at ipinaliwanag na natakot siyang baka hindi siya agad makita ni Shen Yuan kapag pumasok siya sa loob. Ngumiti si Shen Yuan at sinabing imposibleng hindi niya ito mapansin dahil napakaganda nito kaya agad niya itong makikilala kahit saan. Sa narinig na iyon, biglang kinabahan si Su Zuwei at hindi agad nakapagsalita. Napansin ni Shen Yuan ang pagkailang nito kaya mahinahon niyang sinabi na maganda naman talaga siya at wala namang dapat ikahiya sa pagsasabi ng totoo. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa kanilang mesa. Habang nakaupo at marahang hawak ni Shen Yuan ang kamay ni Su Zuwei, ipinaalala niya rito na nabanggit niyang hahanapan ito ng malapit na tirahan sa kumpanya, at ngayon ay handa na iyon. Sinabi niyang pwede na silang lumipat ngayong weekend. Ngunit tumanggi si Su Zuwei at sinabing hindi na kailangan dahil maayos pa naman ang tinitirhan nila ngayon. Gayunpaman, ipinaabot ni Shen Yuan na nakaupa na ang lugar, at kung hindi sila lilipat, kasama ang kapatid at ang ina nito, ay masasayang lang ang pinauupahang bahay. Nang marinig iyon, bahagyang nalungkot si Su Zuwei. Ipinaliwanag niyang ituturing na lang niya ang renta bilang utang at babayaran niya ito kapag nagsimula na siyang kumita. Hindi na siya pinagtalunan pa ni Shen Yuan at pumayag na lang agad. Sa sandaling iyon, dumating si Xiao Dong na agad nakakuha ng atensyon ni Shen Yuan. Nakangiti itong lumapit at sinabi na akala niya ay isang celebrity o idol ang kasama ni Shen Yuan, kaya pala pamilyar ang mukha nito. Napatingin si Shen Yuan ng seryoso, halatang nagtaka sa biglang paglapit ni Xiao Dong. Nang makita ito ni Xiao Dong, napagtanto niyang tila nakikipag-date si Shen Yuan at baka nakagulo siya, kaya agad niyang binago ang usapan upang mabawasan ang tensyon. Magalang niyang tinanong si Shen Yuan kung naaalala pa siya, ipinakilala ang sarili bilang Dong Qitao, o mas kilala sa tawag na Xiao Dong, at pinaalala na nagkita na sila dati sa bahay ni Chen Na. Nang marinig iyon, naalala na rin siya ni Shen Yuan. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Su Zuwei upang makipagkamay kay Xiao Dong, at magalang na binati ito. Gumanti naman agad ng pakikipagkamay si Xiao Dong at sinabi na nagkakataon lang na kumakain siya kasama ang ilang kaibigan, at hindi niya inakalang makikita si Shen Yuan doon. Inalok niya si Shen Yuan na uminom muna ng ilang baso, ngunit mahinahon siyang tinanggihan nito at sinabing baka sa susunod na pagkakataon na lang. Ngumiti si Xiao Dong at sinabi na nasa linya siya ng sports equipment distribution, kaya kung sakaling may kailangan si Shen Yuan, huwag lang itong mag-atubiling magsabi. Inabot niya ang kanyang WeChat at humiling na idagdag siya sa contacts. Agad na inilabas ni Shen Yuan ang kanyang cellphone at habang inaabot iyon, napaisip siya na baka maging kapaki-pakinabang ang ganitong koneksyon. Kaya agad niyang sinabi na maganda iyon at kukunin na niya ang contact. Matapos nilang mag-add sa isa't isa, nagpaalam na si Xiao Dong at masayang sinabing hayaan na niyang ipagpatuloy ni Shen Yuan ang kanyang hapunan. Bago tuluyang umalis, iniwan niya pa ang mga salitang tatawagan na lang siya anumang oras kung sakaling kailanganin. Pagdating ni Xiao Dong sa kanyang mesa, agad siyang tinanong ng kanyang kaibigan kung sino ang lalaking nakausap niya, at bakit parang siya pa ang nagpakumbaba rito. Habang umuupo, ngumiti si Xiao Dong at ipinaliwanag na iyon daw ang nobyo ng babaeng minsan niyang nakadate sa isang blind date. Hindi raw iyon tungkol sa pagmamataas o pride, simple lang, mayaman daw talaga ang lalaking iyon. At kung sakaling makabonding niya ito ng kaunti, baka raw makasilip siya ng kaunting biyaya, mula sa yaman nito. Nagulat ang kanyang kaibigan at agad na nagtanong kung totoo ba ang sinasabi niya. Sagot ni Xiao Dong, mas mabuting siya mismo ang tumingin,
dahil ang relo palang nasuot ng lalaki ay sapat na para makabili ng 2 sasakyan niya. Halatang napanganga ang kaibigan niya at hindi makapaniwala. Natanong pa nito kung anong klase ng relo ang aabot ng halos 800,000. Habang nakasandal at nag-iisip, kalmado namang ipinaliwanag ni Xiaodong na iyon ay isang Audemars Piguet Royal Oak 2640, frosted gold pa ang material. Sinabihan pa niya itong iSearch kung gusto niyang makita kung gaano ito kamahal. Sa narinig na iyon, halos mapamura ang kanyang kaibigan sa gulat. Ngunit napakunot din ang noo nito at nagsabing, kung ganoon kay Amon ang lalaki, bakit kumakain lang siya sa ganoong ordinaryong restaurant? Umiling lang si Xiaodong at sinabing wala siyang ideya. Habang nag-uusap sila, lingon naman ng lingon ang kanyang kaibigan kina Shen Yuan at Su Zuwei, bago pa mapiling at sabihin, yung babae ba na yon, siya ba yung blind date mo noon? Grabe, bro, sablay ka talaga. Ang bata pa yun para sa iyo. Agad namang itinanggi ni Xiaodong iyon, halatang nenas. Pero imbes na tumigil, nagtuloy pa sa pang-aasar ang kaibigan niya. Sinasabing ganyan daw talaga ang mga mayayamang lalaki, may asawa sa bahay pero may mga magagandang babae pa sa labas. Dahil sa narinig, biglang sumimangot si Xiaodong at medyo napalakas pa ang boses nang sabihing tigilan na nila ang usapan tungkol doon dahil lalo lang siyang nade-depress. Makalipas ang kalahating oras, natapos na sina Shen Yuan at Su Zuwei sa pagkain at nagsimula na silang maglakad. Habang naglalakad, tinanong ni Shen Yuan si Su Zuwei kung hindi pa ba siya uuwi. Sinabi niyang maglakad-lakad muna sila ng kaunti para makatulong sa pag-digest ng kinain nila. Sa gitna ng kanilang paglalakad, napansin ni Su Zuwei ang isang pas-anggala at agad itong tinawag. Ngunit sinabi ni Shen Yuan na iyon ay pas ang ligaw, at kung gusto niya itong lapitan, dapat ay may dalang pagkain para hindi ito matakot lumapit. Sa narinig na iyon, biglang nalungkot si Su Zuwei. Hindi niya napigil ang mapaluha habang pinagmamasdan ng pas ang dahan daw ang lumalayo. Habang nagmumuni-muni, tumingin siya kay Shen Yuan na may bahagyang ngiti at nagpakyut, para maibsan ang bigat ng pakiramdam. Ngunit sa ginawa niya, hindi napigilan ni Shen Yuan ang sarili. Bigla niyang niyakap si Su Zuwei. Namula ng sobra si Su Zuwei at nahihiyang tinutulan ito, sinasabing nasa parke sila at hindi ito tamang gawin. Ngunit bago pa man niya matapos ang sinasabi, hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang mukha at marahang itinapat sa sarili. Sinabi niyang wala naman siyang ginagawang masama. Pinilit ni Su Zuwei na pigilan siya at sinabing huwag na siyang umasta ng ganoon, ngunit hindi siya pinakinggan ni Shen Yuan. Hinawakan siya nito sa baywang, iniikot paarap sa kanya, at malambing na bamulong na dati na naman niya itong nayakap, kaya bakit siya kinakabahan? Pagkasabi noon, marahan niyang hinalikan si Su Zuwei. Hindi na ito nakapagsalita pa sa sobrang gulat sa biglaang ginawa ni Shen Yuan. Lumipas ang 5 minuto ng kanilang paglalapit at paghalikan bago huminto si Su Zuwei. Hingal na hingal at mahina niyang sinabi na tama na muna. Ngunit mas hinigpitan pa ni Shen Yuan ang yakap at sinabi na wala namang ibang tao sa paligid. Sinubukan siyang ipaliwanag ni Su Zuwei na kahit ganoon, hindi pa rin tama. Sa narinig na iyon, hindi na ipinilit pa ni Shen Yuan at marahang tinanong na lang siya kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin. Sinabi pa niyang sa tuwing naiisip niya ang tanong na iyon, halos sumabog ang kanyang ulo sa pag-iisip. Sa narinig ni Su Zuwei, napatigil siya. Naisip niya na tuwing naiisip. Ibig sabihin, matagal na pala niyang pinagninilayan ni Shen Yuan ang tungkol sa kanilang dalawa. Bagaman madalas itong magbiro at umasta ng pabiro, kapag seryoso, nagiging responsable at maaasahan ito. Para bang komplikado si Shen Yuan, mahirap basahin, ngunit sa tuwing titingnan siya, mas lalo lang siyang gustong unawain. Sa sandaling iyon, nagulat si Shen Yuan nang makita sa sistema na ang pabor-abilidad ni Su Zuwei sa kanya ay biglang tumaas sa 67. Napaisip siya na para sa ibang babae, kailangan pa niyang gumugol ng oras sa mga hotel para mapataas ang kanilang pabor, pero para kay Su Zuwei, isang simpleng paglalakad lang sa parke, sapat na.